lumalaganap ang kasamaan, tumitindi ang kahirapan, nagbabago ang lipunan. Ang mga nasa kapangyarihan lamang ang laging umaangat at ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Tumitindi ang mga pighati, nawawalan ng mga tirahan, tumitindi ang taggutom. Ang mga kalamidad ay nag-aalburuto. May mga digmaang nagbibigay ng pagkatakot sa puso at nagtatanong, ito ba ang gusto kong mundo? Ito ba ang tinatawag kong tirahan? Ating isasalaysay ang huling gobyerno na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Isang araw darating ang pamahalaan na magbibigay ng punong-puno ng pag-asa. Matutupad ang mga pangarap na inaasam ng bawat tao. Isang panahon kung saan ang bawat luha ay papahirin, ang bawat sugat ay gagaling, at ang bawat kawalan ng katarungan ay magwawakas. Isipin ang isang administrasyon na hindi kailanman magtatapos, isang pamahalaan na hindi kailanman magpupuno ng katiwalian, karahasan o kasakiman. Darating ang isang kaharian na magbibigay ng tunay na kapayapaan, kaligayahan at buhay na walang hanggan. Halika, atin itong pag-usapan ang propesiya ng huling gobyerno at ang tatayong huling presidente ng Pilipinas. Isang gabi, habang ang buong mundo ay nahihimbing sa tahimik na gabi, isang makapangyarihang pangitain ang dumalaw kay Haring Nebukadnesar ng Babylonia na mababasa sa libro ng Daniel chapter 2. Sa kanyang panaginip, isang dakilang estatwa ang nagpakita at sa bawat bahagi nito ay may kahulugan na nagtuturo sa mga kaharian ng mundo. Isang napakaganda at misteryosong panaginip na nagbigay sa hari ng matinding pag-alala. Hindi niya maintindihan ang kahulugan nito, kaya't tinawag niya ang lahat ng pantas sa lamangkero at mga manghuhula ng kanyang kaharian. Ngunit sa kabila ng kanilang kaalaman, wala na isa sa kanila ang nakapagbigay ng linaw sa kanyang panaginip. Ngunit isang tao ang may kakayahan, si Daniel, isang Hebreong bihag na pinili ng Diyos upang ipahayag ang kanyang plano. Ang kanyang paliwanag sa panaginip ay hindi lamang tungkol sa mga kaharian ng nakaraan at sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa hinaharap at higit sa lahat ang kaharian na maghahari magpakailanman, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Si Daniel ay dinala sa harap ng hari, puno ng kumpiyansa at pananalig sa ating Panginoong Diyos. Mahal na hari, sabi niya, ang iyong panaginip ay isang pangitain mula sa Diyos tungkol sa hinaharap. Sinimulan ni Daniel ang kanyang paliwanag. Ang estatwa sa panaginip ay may ulo na gawa sa purong ginto, dibdib ang bisig na pilag, tiyan at mga hita na tanso, mga binti na bakal at mga paa na halo ng bakal at luwad. Ang mga bahaging ito ay sumasagisag sa iba't ibang kaharian na maghahari sa mundo. Katulad ng gintong ulo, sinabi ni Daniel na ang ulo ng ginto ay sumasagisag kay Haring Nebukadnesar at ang kanyang kaharian ang Babylonia, isang makapangyarihan at marangyang imperyo. Sa pilang dibdib at mga bisig, ang mga ito ay kumakatawan sa mga kaharian ng Medo-Persia na sumunod sa Babylonia, habang ang tansong tiyan at mga hita ay sumisimbolo ito sa imperyong Griego na itinatag ni Alexander the Great. Ang bakalyang binti ay sumisimbolo sa makapangyarihang imperyo ng Romano na mahati sa silangan at kanlurang Roma. Ito rin ang panahon kung saan napako ang ating Panginoon Jesucristo sa krus sa pamagitan ng mga Romano. Ang mga paa na bakal at luwad ay kumakatawan sa mga kaharian na susunod sa Roma na magiging mahina at matatag, na ito ang kinabibilangan ng Europa at maging kinabibilangan ng Estados Unidos na pinakamalakas sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ngunit mayroong isang bato na tumama sa estatwa. Ang pambihirang bahagi ng panaginip ay ang bato na walang kamay na tumama sa mga paa ng estatwa at pinagiba ito hanggang sa maging alabo. Ang batong ito ay lumaki at naging isang malaking bundok na pumuno sa buong mundo. Ito, sabi ni Daniel, ay ang kaharian na itatatag ng Diyos, isang kaharian na hindi magigiba, na hindi ipapamana sa iba,
kundi maghahari magpakailanman. Tulad ng bagong administrasyon na nagbibigay ng pag-asa at ang pagbabago sa ating bansa, darating ang isang administrasyon na magbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa buong mundo. Ang ating Panginoong Kristo, ang Hari ng mga hari at Pangulo ng lahat ng mga Pangulo, ay babalik upang itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Sa kanyang pamamahala, wala ng kahirapan, kawalang katarungan at karahasan. Magkakaroon ng punong-puno ng kapayapaan, kasaganaan at buhay na walang hanggan. Sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, magwawakas ang lahat ng makalupang kaharian. Ang mga pamahalang pinamumunuan ng tao, gaano man makapangyarihan ito, ay luluhod sa harapan ng kanyang trono. Siya ang maghahari na may katarungan at pag-ibig at magbibigay ng tunay na kalayaan sa lahat ng tao. Wala ng sakit, paghihirap at kamatayan, kundi buhay na walang hanggan sa piling niya. Tulad ng huling administrasyon na naglalayong magdala ng pagbabago, ang darating na administrasyon na pinakahuli sa lahat, ang administrasyon ng ating Panginoong Kristo, ay magdadala ng walang hanggang pagbabago at kaligtasan. Si Kristo, ang Hari ng mga hari at Pangulo ng lahat ng mga Pangulo, ang maghahari magpakailanman, at sa kanyang kaharian ay magkakaroon ng kapayapaan, katarungan at buhay na walang hanggan. Ang pangitahin ni Daniel ay isang paalala na ang mga kaharian ng tao ay pansamantala lamang. Sa huli, ang kaharian ng Diyos ang mananaig. Tayo ay tinatawagan na maging handa sa kanyang pagdating dahil tayo ay nabubuhay na sa mga paa na kung saan naghahalo ang bakal sa luwad. At darating na ang bato na ito ang huling bahagi ng history, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. At tayo magpasalamat sa pag-asang dala niya, dala ng ating Panginoong Diyos. Magalak tayo sapagkat darating ang araw na ang ating Panginoon ay maghahari at magbibigay ng walang hanggang kapayapaan at kaligayahan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil may darating na huling presidente, ang huli naming Pangulo sa pamamagitan ng aming Panginoong Diyos, ang aming Panginoong Kristo, na magtatatag ng huling gobyerno na aming pong titirahan magpakailanman. Nawa po'y tulungan kami na maging kaanib ng gobyernong ito, na sa pamamagitan Panginoon ng gobyernong ito, tulungan kami na masunod ang iyo pong kautusan. Sundin Panginoon ang iyo pong mga kagustuhan, lalong higit ang 10 utos na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po Panginoon na manatili nawa ang gobyerno ng aming Panginoong Diyos sa aming mga puso sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga kagustuhan na binabanggit niyo sa John 14 verse 15 na kung iniibig po namin talaga kayo ay susundin namin ang inyong mga utos. Salamat po Panginoon sa inyong pong pagpapaalala sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.